medyo hindi magandang nangyari at ginawa ng isa nating kapatid at kasama ang sabongero, ito ang buhay niya. Siya si ex-congressman Patrick Antonio, na ang tawag nila, idol. Sumikat siya, ito, February 20, sumikat siya nung panahon ng mga 90s, tapos sumikat uli nung 2000, nitong 2000 plus, wala nang nakakakontrol ng sabong eh. Okay? February 22, Saturday, Digmaan Regional Meeting sa Green Hills. Last ano lang to, isang araw. Lahat ng presidente ng Digmaan naandun. Biglang dumating si Patrick Antonio sa meeting nila at hindi naman siya imbitado. Nagsalita sa microphone at nanira at gumawa ng istorya. Maraming nainis sa ginawa niya kasi ang ginawa ng mga officer, dahil ang ginawa ng officer, tinawagan kami para pumunta ron, para ipagtanggol sa mga sinabi ni Patrick na paninira, na nandiyon-yopi daw tayo, na kung ano-ano ginagawa, finifix daw natin ang mga games. Yun ang mga sinasabi niya ron. Sino tong ex-congressman Patrick Antonio na to? Ito ang pagkatao niya. Siya ang dating sikat na idol noong 90s at 2000. Entry name, Sagupaan. Okay? Tumakbong governor or congressman sa Cagayan noong 90s. Congressman, governor, pero natalo dahil suplado eh. Okay? Actually, halos kasabay kong lumaki ito eh. Tumakbong congressman ng party list ng Agbiag dahil sikat siya sa sabong. Nanalo naman. Dahil hindi alam ng mga tao ugali niya eh. Kung mapapansin nyo, ito si Patrick, walang kaibigan yan. Alam na lahat dito yan. Wala nga kasama sa sabungan yan. Dahil napakasuplado, ang tingin niya sa sarili niya, siya ang pinakamataas at pinakamagaling magmanok. Alam niyo naman lahat yan, hindi ako nagsisinungaling. Okay? Dahil sa ugali ni Patrick, na suplado at masakit magsalita, nung siguro mid-1990s, noong 1996, napatrouble si Patrick, nagpasabong niya sa Roligon. Dahil sa kabastusan niya, may binastos siya na isang kasamahan natin sa Bongero, sa Roligon. Nagkagulo, tapos gumawa siya ng ingay, congressman siya, ginamit niya yung pagiging congressman niya. Okay? Nag-privilege speech siya sa Congress, sinabi niya na sinampal siya sinampal siya nung sa Bongero na yun. Sinapok pa raw siya. Congressman ka, laki mong tao, nagpapasapok ka. Di ba? Hindi na nahiya. Kaya nung tumakbo siya, sabi nung kalaban niya, papaig ba kayo na congressman natin, sinasampal lang, natalo tuloy. Okay? Hindi ako yun, ha? Gusto niyang kunin ang simpati ng mga congressman para makasuhan yung nakalaban niya. Naging controversial yung issue na yun. Isang buwan yata sa dyaryo yun, pero wala nangyari. Walang naniwala sa kanya dahil sira ang pangalan niya. Okay? Yung tao naman, mabait yung tao, kaya naabsuelto. Dahil nga sa sikat, eto ngayon siya, dahil nga sa sikat, binili niya ang majority share ng Pasay kay Joey D. Siya nagpatakbo ng sabungan. At ngayon, lugi. Nalugi na. Talo si Patrick. Pangalawang talo niya, politika, sa sabungan, talo na naman. Born loser talaga to eh. Dahil nga sa sikat, nagtayo na naman si Patrick ng pabrika ng feeds, ng manok. Kinalaban niya ang malalaking feed mills gaya ng BMEG at Thunderbird. Lugi na naman siya ngayon. So, talo na naman si Patrick. Okay? Para matuluyan na yung ban mo. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano nangyayari. Ina-accuse nila kami ng sindikato, ina-accuse niya kami ng kung ano-ano. Dahil sa sikat na naman din siya, pati mga gamot ng manok, pinagawa rin niya, nilabanan niya yung mga laboratory. Hindi siya umubra. Sumikat sandali, lugi na naman yung kumpanya niya ngayon. Talo na naman si Patrick. Talo na naman. Talo. Okay.
Ngayon, ang mga manok niya, maski saan lumaban, maski sa sabungan niya, puro talo. Sumali dito yun, 2 beses yata, 1 beses. 5 manok, 1 nanalo. Alam mo, sabi, pinagtutulungan daw namin siya. Ang po siya, isipin pinagtutulungan, lalaban ka. Sa Pasay, obserbahan nyo. Sumasali kami sa Pasay, hindi namin nakakalaban ng manok niya. Gusto niya laging 10-6. Okay? Akala kasi ni Patrick, ang swerte at kasikatan, pang matagalan, mali siya. Pag dumating sa iyo ang swerte, yan ang payo ko sa atin. Ang dapat gamitin nyo sa tama at huwag maging salbahe sa tao. Kasi maikli lang ang swerte lagi. Pag dumating ang pera, ipunin nyo. Yan. Ako nakita nyo, nakulong ako. Lahat, ups and downs sa buhay ko, consistent ako. Maski ano mangyari, never ako nagsisisigaw sa mga tao dyan. Kung makikipag-away ako sa mga tarantadong tao, pero hindi sa mga ordinaryong tao. Mahal ko mga sabungero, mahal ko kay lahat, masaya ako pag nakikita kayo. Hindi ako papayag na may sumira sa sabong, tandaan nyo, kasi malayo pa ang iniisip ko rito. Hanggang sa ibang bansa, next year, makikita nyo. Kasi ito lang ang sugal na every 10 minutes. Walang sugal sa buong mundo na ito, na pareho natin. Kailangan lang, pakita natin sa mga tao, sa ibang bansa, na ayos tayo, walang kalokohan. Kaya, lalabanan ko ang mga kalawang ng sabungan. Actually, 2 yan eh. Pero isa na lang sasabihin ko yun. Ire-reserva ko isa. Yan si Patrick talaga. Yan si Patrick, sino ba si Patrick Antonio? Imbitahin mo, sasali ng isa, pupusta ng malaki. Pag natalo, iiwanan na yung manok niya, pupusta 33. Hindi napapago yan, simula nung pinanganak yan. Hindi pumapago yan. Ganyan katuso yan, puro pera tinitignan. Ngayon, dahil sa new technology, lugi naman kasi negosyo ni Patrick. Nagtayo na naman siya ng video streaming na nga. Yan na nga yung global. Na nagbebenta ng palabas sa mga sabungan. Binibenta niya 10,000, 15,000. Ang problema, siyempre, yung Pitmaster Live, gumawa kami, libre. So alam natin makakaproblema siya. Bukod sa libre na, kumikita pa kayo. Dahil may porsyento kayo doon sa income namin eh. Ang liit lang kinuha namin, 5%. Binibigyan namin sa inyo, kayo, hindi namin kayo tauhan. Pareho na sinasabi ko, magkakasosyo tayo, magkakatulong tayo sa pag-improve ng industriya. Hindi pareho ni Patrick. Okay. Ito na ang kasalanan ni Patrick. Dito, sobra na kasinungalingan ni Patrick. Ayoko magmura kasi mabait ako eh. Noong February 22, Saturday, di ba sabi ko, nag-meeting ang digmaan. Nagsalita si Patrick doon. Ginamit ang microphone. Kaya ginagamit ko itong microphone ngayon para sa iyo, Patrick. Okay? Siniraan niya ang grupo namin, lalo na ako. Ang sabi niya, kung gusto niyo marinig yan, naka-record yan. Okay? Ang sabi niya, nag-usap daw kami at ininsulto ko daw siya at pinasasara ko daw ang global niya. Yun ang sinabi niya. Ang sabi pa ni Patrick, ang Pasay daw at ang business niya ay pababagsakin ko, yung sabungan ng Pasay. Yun ang kinukuha niya simpati ng mga tao eh. Okay? Pero pinagtatawa na naman siya, hindi niya alam. Habang nagsasalita siya, tumatawag sa amin yung mga tigaron. Ang sabi niya, nagmakaawa daw siya sa akin dahil sa pamilya niya, ang business na yun. Huwag ko raw kalabanin. Hindi naman ako nagtitinda ng patoka. Hindi ko naman nilalabanan yung mga laboratory. Sa tingin niyo ba si Patrick sa suplado niya magmamakaawa siya sa amin? At hindi ko ugali mga pinantao. Sabi rin niya, ang Pasay daw patas, walang tsope, ang synthesizer maayos, parehas, at di pareho ng pitmaster. Okay? Ako daw, o kami, ay gustong kontrolin ng sabong. Sino ba kumokontrol? Siya nga eh. Gamot, sabungan, patoka, video, lahat gusto niya negosyo. Gusto niya kanya lahat. Gusto niya kami pag-awayin ng digmaan. Nagbabanded daw kami para magbigay ng premyo. Kaya kami nagbaband doon sa mga breeder na hindi nabandidan, walang pambayad ng 16,500 dahil limited ang pondo ng mga maliliit na breeders. Binabandidan namin sila sa 12 pesos lang. Halaga ng
ng Wimban, wala kaming kita dyan. Binibigay namin sa kanila lahat. Para maibenta, magamit sa Maynila ang mga manok ng breeder. Ito ang totoong nangyari sa meeting na yan. I think nandito yung asawa ni Tony, yung ano tawag niya, in-laws niya, si Erica. Si Erica, nakapakabait niya. Hindi ko lang pwedeng pagsalitain dito at baka mamaya palayasin na naman ni Patrick. Okay, mamaya kukwento ko pa si Patrick. Marami pa yan. Dalawang page na lang pala to. Ito ang totoong nangyari sa meeting na yon. Since tinawagan ko si Erica, sabi ko, Erica, sabi mo kay Patrick, gusto ko siya makausap para doon sa negosyo niya. Dahil yung negosyo niya, yung global, nasasagasaan na namin. Gusto ko mag-usap para magkaroon ng joint venture. Magtulungan tayo. Okay? Tapos, sinet niya, kami ni Eric, nakipag-usap sa kanya. Ang in-offer ko, kinuwenta namin ang kinikita ng global niya, more or less, ang natitira mga 4 million. Kami naman kasi libre, pero may income kami dahil may betting. Okay? So, ang sabi ko, Patrick, diretso ko yung camera sa mata ko, makikita nyo. Ang sabi ko, Patrick, sabi ko sa'yo, bibigyan na lang namin ng pera mo, mag-joint na tayo, gamitin natin yung mga makina mo, tsaka makina namin, bibigyan kita ng mga 5 million sa isang buwan, happy ka na ba? Yun ang in-offer ko. Yung pangalawa, yung sabungan mo, since may hina na yan, bubuhayin natin. Every Friday, yung grupo ng Pitmaster, magpapaderby tayo dyan every Friday para dyan kami magpapasabong. Yan ang papalabas natin para mapanood sa ibang bansa at babayaran ka pa namin. So, tulong pa rin. At yung mga patuka mo na wala nang bumibili, ipapalabas natin lagi sa stream natin, napapanood ng mga tao at mabibenta yan. Tulong-tulong lang tayo, Patrick. Sabi ko ganon. So, hindi naman sumagot si Patrick. Ano pa sinabi niya? Wala naman, no? O, naghiwalay kami nang walang pinag-uusapan. Yun lang. Okay. Na-memorya ko na pala. Si Patrick, talagang napakalikot niyan. Tignan niyo to, talagang lahat ng sinabi ko sa iyo, yan ang totoong buhay ni Patrick. Nasundan ko yan. Sabay kami halos na ano eh. Kami ang magkalaban lagi sa sabong nung late 80s, 90s. Lagi akong dihado. Yun ang gusto ko. Dahil mas malaki tama ako lagi. Ako talaga laging kalaban niya sa sabong. Kaya buti na lang, hindi kami nag-away. Pero talaga yatang loser siya talaga at traitor. Tignan niyo na lang to ha. Example ko sa inyo, andyan lahat ng mga mananariya. Noong nagpapanalo siya, ang pinakamagaling na mananari natin si Noli, alaga niya yan. Puro champion. Binigyan pa niya ng kantin. Noong napagtatalo na siya kasi puro bulok ang manok niya, pati kantin tinanggal, pati si Noli tinanggal. Tignan niyo kung anong klaseng tao yan. Noong 90s, nagpapanalo siya, ang kinukunan niya ng manok, si Lance De La Torre, ang galing na breeder. Noong napagtatalo siya, dahil bulok na manok niya, ang sinasabi niya, bulok yung manok ni Lance De La Torre, iniwanan si Lance. No, sumikat na naman siya noong 2000. Ang ginamit niya ay Sculin Brothers. Gumaling na naman ang manok niya na pansamantala. Pagkatapos noon, siniraan na naman niya yung away na naman sila. Wala siyang hindi nakaaway. Actually, pag naglalakad siya, yung anino niya, wala sa tabi niya eh. Ayaw na rin sumama sa kanya. Ngayon, itong huli si Arnold. Ginagamit niya. Ngayon, nasa si Arnold? Imbis na kasama niya. Kung saan nagpapapinance ngayon. Di ba? Kami, tignan nyo kami mga big time sa sabong. Lahat ng mga tao namin, yun at yun din. Dahil marunong kami mag-alaga. Ako, mga trainer ko, 30 years na sa akin. Maski wala ako, punta ako ng Amerika, ayos pa sila lahat. Saksakan na sinungaling yan. Ngayon, dahil sa hindi ka bagay, ito, Patrick, lahat tayo rito. Kapareho na sabi ko nga sa inyo, ito na huli. Mahal ko ang sabong ang industriya natin, pilitin natin ayusin ang kalawang ng industriya na to, alisin natin sa industriya na to. Ikaw, Patrick, mahilig ka magpaaway ng tao, mahilig ka mang-ape. Napakasinungaling mo panleche ka. Okay? Hindi, sinasabi ko lang, kasi yung sa mga tao eh. Okay?
Sa mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Ngayon, nakikiusap ako sa mga kasamahan natin sa Bungan. Nakikita niyo naman si Patrick. Pagkasasali sa inyo, huwag niyong tanggapin. Basura yan ng sabungan. Ever since. Sasali yan pag nagpapanalo manok niya, paparada ng malaki, parada ng malaki. Galit pa yan pag hindi nakasa. Pag natalo manok niya, iiwanan yan. Hindi kayo pupustahan. Ito, totoo to ha. Nung kalakasan ng Pasay, gusto niya pabaksakin ng NCA. Walang kaibigan si Patrick ha, maski sino. Sinasabi ko na sa inyo. Ngayon, yung manok niya na sinasali niya sa NCA, nakikita niyo nakasulat, finance, na hindi niya pinupustahan yun. Pinapapinas niya kila Jun Santiago. Isipin niyo kung anong klaseng tao yan. Di ba? Walang prinsipyo sa buhay eh. So, ibig sabihin, inaano ko lang, na nakikiusap din ako, linisin natin, pag-anuhin na natin na iba na natin yan sa lahat ng sabungan kasi basura yan. Huwag niyo rin bilhin yung produkto niyan dahil laos na yan eh. Diba? Okay, maraming salamat sa inyo. Yun Tuloy na, natin yun ang na, sabon yun na, natin, yun ha? na. Okay, Okay. alam ko, naiinit na tayong lahat sa laban.